Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng linggo, February 15, 2026. Uy, ano na pala ngayon? Sweldo ng mga trolls. Ay, congratulations sa mga DDS trolls. Sweldo nyo pala ngayon. O sana all. Sana all sumisweldo sa pagpapakalat ng fake news. Fake news, disinformation, at paninira sa gobyerno. Ayan, sasahod na naman pala itong mga trolls na to. February 15. Buti pa kayo Ensenas katapusan yung sweldo nyo. Kami sa YouTube, isang beses lang sa isang buwan. At paldo na naman ang mga trolls, mga kababayan. Sige pa. Kaya pala ang lakas yung mag-troll. At magkalat ng fake news kasi naku, malapit na pala yung sweldo at ngayong araw na to yung sweldo na ito mga trolls na ito. Kasi kung mapapansin niyo, ito, speaking of Yuse Claire Castro, siya po ay tinatanong lagi doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte, ng mga DDS ni Harry Roque, at ng mga ilang DDS, panay fake news peddler Kung ano-ano pinagsasabi sa gobyerno, kung ano-ano pinagsasabi sa presidente. Pati ba naman si Claire Castro, inuugnay kay Presidente, di ba mga bobo? Kumita lang ang mga hinayupak na trolls, gagawa ng mga kwento-kwento. Di ba? Napaka-immoral, ang kikitid ng mga utak na itong mga trolls na ito. At galing sa Vice Presidente, nakakahiya, mga kababayan, yung mga ganong pananalita. Na bilang ikaw ay isang public servant, pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno, tapos magsasalita ka ng ganon. Nakakahiya, mga kababayan. Kaya eto naman mga trolls, tuloy-tuloy lang sa pagbanat sa gobyerno, pagpapakalat ng fake news. Kasi ayan, sweldo na Happy sweldo sa mga trolls, sa mga DDS trolls. Ayan. Eto mga kababayan, share ko lang. Hiramin ko muna, Madam Yuse Claire Castro, hiramin ko lang yung segment ng video mo. Huwag mo akong copyright Etong segment ng video mo na kung saan binanggit mo na kami pala, ilang mga vloggers ay pinapanood ni Madam Shawi, ni Megastar Sharon Cuneta. Grabe. Pero mo isang ordinaryong vlogger pinapanood ng isang megastar, di ba? Nakakataba ng puso, saka nakaka-proud mga kababayan, pero hindi naman tayo kilala. Pero itong Mega Sharon Cuneta, bata pa lang yan sikat na yan hanggang ngayon. Tapos sasabihin pinapanood tayo, nakakataba talaga ng puso. Salamat po salamat kay Megastar Sharon Cuneta sa pagsubaybay sa aming mga vlogs. At siyempre kay Yuse Claire Castro. Salamat kay Yuse Claire Castro. Ito lagi ko naman pinapanood to si Madam Claire. Misa nga nagko-comment ako kay Madam Claire Castro, hindi naman binabasa Ma'am Claire, yung admin mo nga dyan, pagsabihan mo. Misa nagko-comment ako, hindi pinapansin Hindi pinapansin, hindi nilalagay dun sa dun sa, ayan sa display mo, dyan sa dyan sa screen mo, hindi nilalagay yung comment ko. Pagalitan mo nga, Yuse Claire. Isa, nagdadalawa akong comment para mabasa. Hindi talaga binabasa Hindi, biro lang. Importante naman makapagayag tayo ng suporta kay Madam Claire Castro. Basta lagi dito kami sa Gedli. Nakasuporta lang kay Yuse Claire Castro. At ito, binanggit ni Madam Claire na kami nga daw, nung nakausap niya si Megastar Sharon Cuneta, nabanggit niya kami na, sumusubaybay pala siya sa amin. Pakinggan natin itong vlog ni Yuse Claire. Yung lang portion na na kung sino-sino yung mga sinusubaybayan ni Megastar Sharon Cuneta. Pagtayo ko, nagkasalubong kami kasi tapos na siyang kumanta. Sabi niya, hindi ko alam na makikilala niya ako, ni Ate Shawi. So, nakakatuwa na sabi niya, nakikinig siya. Ito makinig kayo kung sino mga pinakikinggan niya, ha? Batang Maynila to it's. Ay, grabe naman yan.
Ayan Batang Maynila Toys, pinapanood tayo ni Megastar, Sharon Cuneta. Nakikinig si Ma'am Sharon sa'yo, okay? At nag-message daw sa sayo sa isang video mo. Ay, kasi siguro hindi siya naka-live. No, pero hindi yata nabasa ni Batang Maynila Toys. So, ayan So, may message daw siya sa'yo nung birthday mo. Pero mukhang hindi mo nabasa. Yan, Batang Maynila Toys. Yan. Okay, so, nako, pasensya na po, Madam Sharon Cuneta. Hindi ko talaga nabasa kasi minsan marami ring nagko-comment, so hindi ko nababasa. Sa kanong panahon na yon, nung birthday ko, alam ko nung nag-vlog ako ng birthday ko, nandun po kami sa nasa Taiwan. So, ikot-ikot kami ron, kaya hindi ko siguro napansin. Sayang kung napansin ko sana yung at least sana na-replyan ko si ang megastar Sharon Cuneta. So ayan, grabe naman yun na sinusubaybayan tayo ng megastar. Saka yung ito lang si Jose Claire Castro yung sinasabi niya na nanonood siya sa atin sa Batang Maynila Toys, nakaka-proud din po mga kababayan. Pero inyo, Jose Claire Castro, diba? Panoorin ka ng isang Jose Claire Castro, so nakaka-proud. Tapos si Ma'am Shawi, so grabe na talaga itong narating ng ating YouTube channel. At ito naman ay utang natin sa lahat po ng ating mga subscribers. Pati na rin po yung sa mga bashers. Sa mga trolls ng DDS. O yan mga kababayan, grabe naman yun. Pinapanood tayo ni Ma'am Sharon. At sino pa ang mga pinapanood ni Ma'am Shawi? Ang isa pa niyang pinakikinggan, of course, si Chris Ulo, nabanggit. Chris Ulo. Si Chris Ulo, pinapanood din. Grabe naman yan. Sino pa? Si Chris Ulo. Yan Chris Ulo Okay? Tapos, ang nabanggit niya, si Kristan. Yan, Kristan. Coach Jarrett. Ano ba? Basta ang sabi niya, mga kaklir, nakikinig siya. Lalo na doon sa mga, meron siya matututunan. Kasi minsan, di ba, pag-iisipin mo, isang Miss Sharon Cuneta, para bang hindi sila yung manunood ng mga ganong klase na, di ba kasi minsan nagbablog tayo, politika, inisip natin na more on sila, more on the arts, more on the movies, di ba? So, tapos na sinabi niya na parang sinusundan niya yung mga vlogs natin at yung mga binanggit ko ng mga vloggers. So, updated si Ma'am Sharon, di ba? At sabi ko, Ma'am, sabi niya ganito, si Claire, fan ako. Kasi nga, di ba, nakikinig siya Tapos, sabi niya, Ma'am, kasi sabi ko, yung mga ibang vloggers, pag pare-pareho kami ng mga nasa isip, kahit hindi yan nakikita, paano yung magkakaibigan? Oo nga, sabi niya gano'n. And, sabi ko, Ma'am, hindi, ako yung fan nyo kasi high school pa lang ako. Okay, so, yun mga kababayan. Totoo yung sinabi ni Jose Claire, hindi naman kami nagkikita niyan Hindi kami nagkikita personal. Pero, magkakaibigan kami. Suportahan kami. Kapag nakita namin na teka ito mga DDS, binabanatan si Jose Claire, binabanatan si Chris Ulo, binabanatan yung mga kaibigan natin. At lalong-lalo na kung walang basihan, hindi naman pwedeng tatahimik lang kami. Na kailangan namin ipaglaban yung lumalaban sa katotohanan at sa tama. So, ayun. Thank you Madam Jose Claire Castro Salamat sa pag-share ng iyong experience with Ma'am Shawi. At yung pala, grabe pinapanood pala tayo ni Madam Sharon Cuneta, itong megastar. So doon sa sa message ni Ma'am Shawi, hindi ko nabasa, pasensya na po. At susunod hanapin ko yung message at i-replyan ko. Okay, so ito mga kababayan, punta tayo. Ang dami pong patutsadahan ngayon dito sa social media. Ang dami pong mga post na talaga na mga pro-government versus DDS. Dilawan versus DDS. Loyalist versus DDS. Lahat po kaaway ng DDS
Yung mga loyalista, bibihira mo makikita nagipag sagutan sa mga pro-government, pero basta lahat kalaban ng DDS. Katulad dito. Ito mga kababayan, no. Ibanat na naman si Ronald Llamas dito sa sa mga Duterte. Sabi niya, tay kami naman. Sino nagsabi nun? Si Bato de la Rosa at si Bongo. Etong tay kami naman, ito yung gamit nilang slogan kung sa kanilang pagpapapirma. Kung saan sila umiikot, parang tanga. Nagpapapirma. Papapirma na pabalikin si Duterte dito sa Pilipinas. Alam nyo, kahit ikutin nyo buong bansa at kumalap kayo ng milyong-milyong mga pirma, yung mga pumipirma, hindi alam kung ano pinipirmahan. Kahit makarami kayo ng boto, hindi niya na maibabalik dito si Digong Duterte. Hindi naman natin na under jurisdiction ng ICC. So para lang kayo mga tanga na nagpapapirma. Yung tay kami naman, signature campaign. Tapos dagdagan nyo. Ganito, doon sa tay kami naman, signature campaign. Dagdagan ninyo yung pangalan. Idagdag nyo si Senator Bato de la Rosa at si Bongo. At dagdagan nyo yung picture doon sa truck ninyo. Kasi tatlo na yun. Magiging tatlo na sila doon. Kaya sabi ni Bato de la Rosa at Bongo, tay kami naman. O yan, sila naman. Sila naman ang pupunta doon sa kulungan. Sila naman ang mapupunta sa dahig. So, yung mabenta na naman yung mga standee, yung mga karton. Mabenta na naman. Gumawa na kayo ng kay Bato sa kay Bongo. I-display nyo din na dyan sa dahig. Yung mga trolls dyan. Gumawa na kayo ng standee na itong mga to. Kaya hindi lang si PRRD yun nandun. Magiging tatlo na yun. Si Bato, saka si Bongo. At least, masaya na sila, tatlo na sila. Pwede na sila mag-tong each. Diba? Dati, pag mag-isa ka lang, wala, solitaryo. Nagsusolitaryo ka, diba? Solitaryo. Ngayon, pwede na sila mag-tong each. Diba? Masaya na. Masaya na sila mag-tong each. Ito pa mga kababayan, Ito namang isang buang, hindi pala si Atty. Rowena Guanzon. Kala ko buangson pasensya na po. Biruin mo, sabi ba naman niya na si Robin Padilla, kung ayaw tumakbong presidente, mag-vice president na lang daw siya kay BP Sara. Akala ko ba matalino to si Guanzon? Akala ko ba ikaw ay abogado na talagang hindi pwedeng punahin kung walang Rolex at Louis Vuitton? Tapos magsasuggest ka ng bagay na alam mo ikababagsak ng ating bansa? Pero yung magsasuggest ka, mag-vice president, etong si Robin Padilla, sa isang tatakbong presidente na si Sara Duterte. Pero mo nagsama yung mga pag nagsama yung mga ob-ob, wala na mangyayari sa bansa natin. Hindi, imbis na umangat yung bansa natin, mas lalong lulubog. Nagsama mo yung dalawang ewan ko. Hindi nga pang presidente yung isa. Tapos yung isa naman na isinusuka na ng mga bumoto sa kanya, gusto mo pa maging vice president? Anong klaseng utak meron na ito si Guanzon? Wala na ba kayong ibang masasuggest bilang magiging presidente? Kami nga, ang daming magagaling, pero naghahanap pa kami ng mas magagaling sana na humawak sa ating bansa. Pero mo, abogado ka? Nagmamagaling ka? Sabi mo matalino kang abogado? Kung ano-ano pinagsasabi mo? Kung makapanglait ka ng ordinaryong tao? Sasabihin mo, wala kang Rolex, wala kang Louis Vuitton, wala kang ano ba yung mga mamahaling mga brands? Kung makapanglait ka, akala mo kung sino ka, akala ko matalino ka. Tapos ngayon magsasuggest ka ng bagay na pwedeng mas lalong ikabagsak ng ating bansa. Mag-vice president ang putik. Kung ano-ano nga pinagsasabi. Hindi nga alam ang ibig sabihin ng depression. Pero sabi niya na-depress na siya. Na-depress ako Nung iniwalayan ako ng asawa ko,
Gusto ko na nga nang maggurgur ng sarili. Nung nakulong si Duterte, na-depress din ako. Tapos sabi niya, hindi ko nga alam ibig sabihin ng depression eh. Tapos, ano pa yung sinabi na ito ni Binoy? Yung ano raw, siya ay naging senador dahil kay Duterte. O, di parang binaliwala mo lang yung mga bumoto sa'yo. Tapos, sinabi mo na yung mga gagawin sa Senado, depende sa sasabihin ni Mr. 10K. Kung ano sasabihin ni Mr. 10K, kung ano ang gusto ni Cayetano, kung ano ang sasabihin ni Alan, kung ano yung utos ni Alan, yun ang gagawin ko. Ano ka, robot? Ano ka, di remote? Wala kang sariling paninindigan? Ay, ba gusto nyo na maging Vice President, Guanzon? Yung sunod-sunuran sa partido? Hindi ganun. Dapat, mas unahin mo ang taong bayan. Mas unahin mo ang bansa kaysa partido. Diba? My loyalty to my party ends. My loyalty to my friends. My loyalty to my kaalyados. My loyalty to sabihin natin Dutertes. Kahit pa sabihin mo na siya yung nagbigay sa'yo ng ano man tawag doon, absolute pardon. Mawawala yan. My loyalty to those people ends when my loyalty to my country begins. Dapat ganun. Hindi yung anak ng utang na loob na utang na loob na yan. Pero susunod ka lang sa sasabihin ni basta kung ano sasabihin ni Alan, kung anong gusto ni Alan. Puro na lang Alan, si Alan na walang kamalay-malay. Anak na to ko. Gagawin mo presidente Guanzon? Wala ka bang utak? Well, sa bagay, sinabihan ka naman ni Carpio na hindi ka naman legal luminary at aminado ka naman na hindi ka naman legal luminary. So, kaya ganyan ang isip mo. Pagsasamahin mo, dalawang naku po, Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko pong mahabagin. Huwag mo po ilagay sa ganitong taong aming bansa. Patay tayo dyan. Huwag ka naman mag-suggest ng ganyan. Halatang gusto mo lang kumuha ng suporta ng mga didilis. Ay lang naman kaya sinasabi mo yan eh. Dahil meron kang sariling interes, tatakbo kang senador eh. Ewan ko kung may bumoto sa'yo. Ewan ko kung manalo ka. Guys, kapag wala kayong Rolex, wala kayong Louis Vuitton, wala kayong ano ba yung mga Prada. Kasi alam ko nagsusot ang Prada to eh. Devil Wells Prada eh. Kapag wala kayong ganun, wag niyo iboto to. Kung tatakbo to si Guanzon. Kasi nilalait niya kayo. Ang boboto lang dito ay may Rolex. Ilang piraso lang naman na may Rolex sa Pilipinas. Ewan ko nga, baka yung pati may Rolex eh. Baka walang ganang iboto ka eh. O yan mga kababayan. So ito, ano pa yung mga patutsadahan dito sa social media? Ito. Sabi ni Robin Padilla, may datos daw na may kahinaan ng mga kabataan ngayon. Kasi naglabas siya eh. Nabash itong si Robin Padilla nung sinabi niya na yung mga kabataan weak. Di ba? Weak kayo. Hindi kayo katulad namin dati. Kami talagang hindi kami iyakin. Pero ang dami niyang videos na nakita na umiiyak siya. Sinabi niya sa interview kay Tony Gonzaga, umiyak siya. Tapos, nung iyak nga siya nung nahuli si Duterte, di ba? Iyak siya. So, hindi daw sila iyakin. Kaya yung mga kabataan ngayon na sinasabi, I'm depressed. Mahina daw, weak daw. At may datos. Sabi tuloy ngayon ng isang broadcast journalist, si Michael Pahatin, sabi niya, may datos din ba na may kabubuan ng mga senador ngayon?
May datos din ba? Maglabas nga tayo ng datos. Kasi mga kababayan, kumpara yung mga senador ngayon sa dating mga senador ng mga panahon ni Miriam Defensor Santiago, napakalayo. Mabibilang mo lang ang talaga magagaling na senador. Mga kababayan, mabibilang mo lang. Yung ibang mga senador ngayon, ang pinaglilingkuran kanilang partido, kanilang kasamahan. Hindi na po sila tumatayo sa tama. Yung mandato nila bilang senador na maglingkuran ng bayan, hindi na po nasusunod. Ang pinaglilingkuran nila, yung mga kakampi nila. Katulad na itong isa na to. Diba? Kung ano sabihin ni Alan, kung ano iutos ni Alan, kung ano gusto ni Alan. Pero mo yan, may datos ba? Na yung mga senador ngayon, may mga kabobohan ngayon, yung ilang mga senador. Bihira mo lang, o mabibilang mo lang ang magagaling na senador. Magbabanggit ako. Wag na lang. Alam niyo naman siguro kung sino yung mga senador na talagang masasabi natin na matatalino at may galing. Hindi katulad ng mga nagagaling-galingan lang. Kaya sa pool na naman si Robin Padilla dito. Ayan po yung ilan sa mga patutsadahan. Ito pa. Panghuli mga kababayan. Sabi ni ni Tio Moreno. Para mo lalaki, no? Tingnan mo sa picture, para mo lalaki, pero ano yan? Paminta. Paminta yarn eh. Sabi niya kay Sharon Cuneta, stop talking about tamang choice kung nakadalawang marriage ka na. Dali, aligaga ka. O yan ang sabi ni Tio Moreno. Okay. Kasi sabi ni Sharon Cuneta, di ba? Mali yung choice ni PBBM sa Vice President. Mali naman talaga eh. Hindi mo ba matanggap? Tio Moreno, na mali talaga. Sabi ko nga di ba? Kung si Kiko Pangilinan pa naging vice presidente, baka mas maganda pa tinatakbo ng bansa natin ngayon. Walang iya eh. May unity team eh. Unity team. Gusto agad nung ka-unity team ni PBBM, gusto niya agad maging presidente. Anak ng tete niya. Ano? Hindi ka malang makapaghintay ng termino na matapos bago ka gusto mong maging presidente. At unang-una, sipin mo naman, Day, ikaw ba ay karapat-dapat? Qualified ka ba? Natanong ka nga lang sa isang international interview eh. Hindi mo masagot, paitok-itok ka lang eh. So nakialam na bumanat etong si Tio Moreno kay Sharon. Ito yung ad hominem. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ad hominem. Ang DDS lagi na lang ad hominem. Hindi issue pinag-uusapan. Binabanatan nila personalidad. Ganyan sila. Ganyan sila kabobo. Kaya ito si Tio Moreno ay binanata ni former PNP Chief General Torre III. Sabi ni Nicolas Torre, may something ba sa kanya? O ganito lang talaga sila mag-isip? Si idol nila, nakailang asawa na nga ba ulit? Back to you. Back to you, Tio Moreno. Kung magsalita ka, kala mo pagkalinis-linis ng pinagtatanggol mo. Ilang asawa nga ba yung pinagtatanggol nila? Yung karton nila dyan sa dahig? Ilan ba naging asawa nun? Kaya Tio Moreno, back to you. Pati si Idol General Torre nagsalita na. Nagsalita na bakit nga? Kasi nga ang galing niyo magsalita pero hindi niyo tinitingnan yung inyong mga kinakampihan. Di mo ba natanong sa sarili mo? Ilan ba naging asawa nung karton niyo diyan sa dahig? Bago magsalita ng ganyan kay Miss Sharon Cuneta. Nako. Kaya kayo nag-aaway-away dyan sa dahig. Kayo mga DDS na nandyan sa The Netherlands, nag-aaway-away kayo kasi yung takbo ng utak ninyo, ganyan sila mag-isip. Kaya napansin na Nicolas Torre, bakit kayo ganyan mag-isip?
Ang bobobo ninyo. Nasabi tuloy ni General Torres, si idol nila, nakailang asawa na nga ba uli? Oh. Wala talaga itong mga didilis na ito. Ha? Ganun talaga, sweldo na 15 na Kung sana yung pinapakain ninyo dun sa pamilya ninyo na galing sa fake news at paninira sa gobyerno, malunok ninyo. Ha? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Muli, Yusek Claire Castro. Thank you ma'am. Thank you ma'am sa pag-share ng iyong experience with Sharon Cuneta at nalaman namin na grabe pinapanood pala kami ni megastar Sharon Cuneta. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.